Ngayon ay kasama natin si Andrew Fox, isang research fellow sa Henry Jackson Society na nakikipag-ugnayan sa atin mula sa UK. Andrew, laging maganda na makasama ka sa paglama para marinig ang iyong pananaw tungkol sa mga nangyayari. Magsisimula tayo kay Pangulong Trump muli. Nagbababin sila ng malalaking pag-atake gamit ang matitinding salita. Pero sa tingin mo ba ay kapani-paniwala ito? Mukhang hindi naman natatakot ang Iran na umatake rin. Hindi sila natatakot. Sa totoo, dalawang laro ang nagaganap dito. May sariling estratehikong layunin ang mga Iranian na malinaw na para sa kanilang kaligtasan at hindi umatras sa mga Amerikano. Kaya kapag natapos na ito, kailanman mangyari yon, maaari nilang mapanatili ang kanilang kwento. Tumindig sila laban sa kapangyarihan ng Estados Unidos at nagtagumpay. Ang estratehikong layunin ng Amerika ay tila sinusubukan nilang buksan ang Hormuz. At ang natitira ay hindi masyadong malinaw dahil ang pagpapalit ng rehimen ay hindi talaga isang opsyon. Nabawasan ang kakayahan nila sa misil. Malubha ang pinsala, pero di tuluyang winasap. Hindi pa nila tila napigilan ang kakayahan nilang muling buuin ang kanilang kakayahan sa missile ng mabilis. Kaya ba talaga yon ang layunin? Hindi malinaw, lalo na sa issue ng nuclear. Sa totoo lang, hindi rin malinaw kung ano ang gusto ni Trump makuha rito. Na ibig sabihin, ang paggamit ng puwersang militar ay hindi rin malinaw dahil kailangan mong magkaroon ng layuning pampulitika. Hindi ka lang basta-basta nagbabagsak ng bomba ng walang dahilan. Kaya, ano nga ba ang inaasahan ni Trump na makamit sa pamamagitan ng pagpapalala ng sitwasyon dito? Mukhang mas pinapaboran nito ang mga Iranian kaysa magsilbi sa sarili niyang estratehiya. Tingnan mo, Iran, gaya na sabi mo, matagumpay nilang nailipat ang usapan at negosasyon, pati mga pag-atake. Nakatuon talaga lahat ng atensyon sa Hormuz. Internasyonal na pagpapadala ng mga kalakal. Alos, walang usapan tungkol sa malupit na rehimen, mga misil, o isyung nuklear, parang panggilid na usapin lang ito sa karamihan ng diskusyong ito. Mas tungkol ba ito sa mga salita o ibig sabihin, gaya ng sinasabi mo, talagang napalayo na ang digmaan sa dapat nitong kalagyan sa puntong ito? Tandaan natin sa gitna ng labanan, may kasabihan ang mga sundalo. Laging may boses ang kalaban. Bumoto na ang mga Iranian at isinara ang kipot ng Hormuz. Nagpaputok ng missile at drone na nagpilit sa mga estado sa Gulpo na patuloy mag-intercept. Nagdulot ito ng dalawang takdang oras. Ang una ay ang ekonomiya ng mundo. Ang pagsasara ng Hormuz ay magdudulot ng pressure sa inflasyon at pagtaas ng presyo ng langis. Lahat ng tao sa mundo, saan man, ay mararamdaman ang pagtaas ng presyo sa gasolinahan at supermarket. Magbibigay ito ng pressure kay Trump habang papalapit ang midterm elections sa Amerika at tumataas ang presyo ng gasolina sa Amerika. Ang pangalawang orasan ay ang mga reserba ng missile interceptor na limitado lang ang supply. Halos kalahati ng Patriot missile sa mundo ay nauubos sa paggamit ng Amerika at mga kaalyado nila. Abutin ng 48 buwan o higit pa bago ito mapalitan. Kaya hindi ito agad darating. Ibig sabihin, may limitadong bilang lang ng atake ang kayang tiisin ng mga estado sa Gulpo bago maubos ang kanilang missile interceptor. Hindi pa ito nangyayari ngayon, pero malinaw na nananatili itong pressure clock. Kaya naman, sa tingin ko lahat tayo ay gusto na matapos ang rehimen. Tayo ay gusto nating matiyak na wala silang mga missile para saktan ang kanilang mga kaaway. Pero ang problema dito ay kung paano mo sila mapipigilan sa praktikal na paraan habang tumatakbo ang dalawang orasan na ito. Bumuto na ang kalaban at napaka-epektibo ng naging boto nila. Dahil dito, malaking pressure ang napunta kay Trump. Kaya sa tingin ko, kaya tayo nakakaroon ng kalituhan sa estratehiya at paghahanap ng exit strategy. Tingnan mo, ililipat ko ang usapan sa mga proxy. Ibig sabihin, may mga hindi pa tapos na issue sa lahat ng proxy ng Iran. Pero nandyan ang pamahalaan ng Iraq na, alam mo na, sinabi kagabi na sinuportahan ang mga pag-atake laban sa Popular Mobilization Forces. Ang mga puwersang ito ay suportado ng Iran at isinagawa ang mga pag-atake sa koordinasyon sa Estados Unidos. Ganyan din sa Beirut, sa Lebanon. May mga bansa na may sentralisadong gobyerno na humihingi ng tulong at sinisikap na makontrol ang mga proxy na ito. Meron ba, alam mo yun, meron bang magandang bahagi sa kwento kahit papaano? Sa totoo lang, may ilang mga front na hindi naging ganun kaingay mula noong ikapito ng Oktubre. At sa tingin ko, kailangan nating alalahanin at huminto paminsan-minsan para suriin ang sarili natin at ipaalala sa sarili na ito ay isang digmaan sa pitong front na nagsimula noong ikapito ng Oktubre. Hindi lang ito tungkol sa Hamas o Hezbollah. Tungkol ito sa Iranian Ring of Fire sa paligid ng Israel. At ang Iraqi Front, ang PMF, ay naging tahimik sa buong digmaan na ito dahil sa pangunahing dahilan na sila ay malalim na nakabaon sa loob ng estado ng Iraq sa parang hindi nagagawa ng Hezbollah sa Lebanon. Alam mo, ito ay isang Shia na puwersa. Ang Iraq ay karamihan ay Shia na may maraming dekada ng karanasan at pagsasanay, lalo na, alam mo, laban sa mga organisasyon tulad ng mga British sa timog ng Iraq. Mahalaga sila sa kasalukuyang pagpapatakbo ng estado ng Iraq. Ibig sabihin, mahirap paghiwalayin ng isa't isa. Kaya kapag humihingi ng tulong ang pamahalaan ng Iraq, mayroong kaunting pandilin lang na nangyayari dahil sila ay humihingi ng tulong laban sa mga elemento ng sarili nilang makinarya ng Estado na siyang nagpapalito at nagpapakomplikado dito kumpara sa iba. Ano ang pananaw mo sa tila yugto ng Israeli deterrence?
Medyo nananahas akong gamitin ang terminong yan sa mas estratehikong diwa. Alam mo, nangyayari ba talaga yon? Ay ako magtulog na ito ang ipinahihiwatid ko. Pero marami ang nagsasabing may estratehikong interes ang Iran na atakihin ang Israel ngayon para hilahin tayo sa gulo. Ano tingin mo sa posisyon ng Israel? Kahit tila kakaiba at tahimik lang tayo dito. Oo, nakaka-interes ito, hindi ba? Maraming salikang gumagana dito. Nabanggit ko na nabawasan ng missile stock ng Iran. Sa tingin ko, mahusay ang Israeli Air Force lalo na nung matindi ang labanan sa digmaan. Sa pagbawas ng stock ng long-range missile. Mas matipid para sa mga Iranian na gamitin ang short-range missile at drone laban sa Gulf countries kaysa sa Israel dahil alam nilang matibay ang missile defense system ng Israel. Alam nila na ang pagpapaputok ng mga missile na kakaunti na ngayon sa Israel ay malamang na pagsasayang ng oras. Pwede nilang ubusin ang interceptor stock sa pagpapaputok sa mga Gulf countries, kaya estratehikong epekto ito para sa mga Iranian. Sinusubukan nilang ubusin ang interceptor stock, panatilihin ang presyon sa Gulf countries at pilitin ang mga ito na itulak ang Washington na humanap ng kasunduan. Mas magiging maganda ang resulta para sa Iran kaysa kung paputukan nila ang Tel Aviv. Magmintis o ma-intercept na naman. Pagkatapos, hinikayat muli ang mga Israeli na bombahin sila, gaya ng maaring hindi maingat na sabihin ni Trump. Sa palagay ko, iyon ang lohika rito. Ang rehimeng Iranian ay baliw at mga relihiyosong ekstremista. Pero rational din silang kumikilos ayon sa sariling pananaw. Nagtatrabaho rin sila para sa estratehikong layunin tulad ng iba. At sa tingin ko, matalino ang galaw nila rito.